Narito ang ilan sa mga pinakakakaibang base na natagpuan sa mga balon sa likod bahay noong 2021. Isang mag-asawa sa Vermont ang bumili ng isang lumang farmhouse na itinayo pa noong 1800s. Sa likod bahay nito ay may isang batong balon na natakpan ng konkreto sa loob ng maraming dekada. Nagpasya silang buksan ito at gawing fountain. Nang alisin nila ang takip, may nakita silang kumikislap sa ilalim. Nagbaba sila ng kamera at nakita ang isang supot na gawa sa balat na naiipit sa pagitan ng mga bato. Sa loob nito ay may mga gintong barya, mga silver dollar, at isang deed ng isang lupain na wala na ngayon. Ayon sa isang historiador, ang mga barya ay mula pa sa panahon ng Civil War. Malamang na itinago ito ng dating may-ari habang may nagaganap na paglusob at hindi na niya ito nabalikan. Ang koleksyon ay nagkakahalaga ng mahigit $190,000. Noong 2018, isang lalaki sa Wisconsin ang naghuhukay ng trench para sa kanyang bakod nang may makita siyang kumikislap sa lupa. Hinukay niya ito at natagpuan ang isang lumang vintage na palayok na may lamang tipak ng ginto na nasa magandang kondisyon. Dinala niya ito sa pawn shop at binili ito sa kanya ng $60,000. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang ang tipak ng ginto ay nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong. Noong 2019, isang lalaki sa Florida ang nagtatanim ng mga puno sa kanyang likod bahay nang may makita siyang isang basahan na nakabaon sa buhangin. Hinukay niya ito at napagtantong mula pa ito noong 1980s. Sa loob ng basahan ay may isang gintong bola, mga lumang barya at ilang lumang pera. Pinag-usapan niya kung ano ang gagawin niya kasama ang kanyang kapitbahay at agad siyang dinala sa korte ng isa sa kanila na nagsabing ang kanyang lola ang nagbaon nito roon. Sa huli, nagpasya ang hukom na ang bakod ng lupa ay nagbago ng pwesto sa paglipas ng panahon, kaya kinuha ang lahat ng natagpuan at ibinigay ito sa kapitbahay. Narito ang 4 sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa ilalim ng tubig noong 2025. Isang scuba diver sa Miami ang nag-i-explora sa beach nang mapansin niya ang isang berdeng kislap sa buhangin. Bumaba siya at natagpuan ang isang lumang kalawang na kahon ng alahas na nakabaon sa buhangin. Dinala niya ito pataas at nabuksan at diway nakita niya ang dos-dose ng 24 karat na gintong barya mula pa noong 1800s. Noong 2022, isang lalaki ang naglalakad sa tabi ng lawa nang mahulog ang kanyang telepono sa tubig. Tumalon siya para hanapin ito ngunit may nahawakan siya. Nang iyahon niya ito, napagtanto niyang ito ay buto ng woolly mammoth mula pa sa Ice Age. Dinala niya ito sa museo at binili nila ito sa kanya sa halagang $2,000. Noong 2019, isang lalaki sa Nevada ang bumili ng mint condition na recliner sofa mula sa isang Goodwill store sa halagang $150. Pagkatapos linisin ang panlabas na tela, tinanggal niya ang isa sa mga unan at natagpuan ang mga sobre na puno ng pera sa loob na may kabuuang mahigit $1,000. Inireport niya ito sa mga autoridad sa pag-aakalang tama ang kanyang ginagawa, ngunit agad nilang kinumpiska ang lahat. Sinabi nilang konektado ito sa isang bank heist 2 taon na ang nakalipas at ang lalaki ay kinasuhan ng $4,000 para sa possession ng ninakaw na property. Isang babae sa Arizona ang naghahanap sa shoe aisle ng isang Goodwill store. Hindi siya makakita ng kahit anong nakakuha ng interes niya hanggang sa natigilan siya nang makita ang isang vintage na Prada sneakers na nagkakahalaga lamang ng $10. Maayos pa ang kondisyon nito kaya binili niya ito at inilista sa Facebook Marketplace sa halagang $8,000. May nag-message sa kanya na gusto siyang makipagkita sa ibang store na malapit. Nang magkita sila, ang buyer ay binigyan lamang siya ng $50 at sinabing kailangan niya ng pera para sa renta. Narito ang ilan sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa mga underwater sinkholes noong 2021. Isang free diver sa Florida ang nag-i-explora sa isang sinkhole sa isang liblib na bahagi ng Everglades, mga 40 talampakan ng lalim, nang mapansin niya ang isang metal na bagay na nakabaon sa bitak ng limestone. Lumangoy siya palapit at natagpuan ang isang sealed na aluminum case na may mga markang militar. Dinala niya ito sa ibabaw. Binuksan niya ito at sa loob ay may mga nakatambak na pera at isang pilot's logbook mula 1971. Ang logbook ay naglalaman ng mga flight sa pagitan ng Miami at Central America na walang opisyal na talaan.
Ibinigay niya ang lahat sa FBI sa paniniwalang may natuklasan siyang malaking kaso. Kinuha ng mga autoridad ang case at ang logbook at sinabing makikipag-ugnayan sila sa kanya. Lumipas ang 3 taon, ngunit wala siyang natanggap na balita. Hindi na rin ibinalik ang pera at wala ring lumabas na pangalan niya sa anumang ulat. Kalaunan, nalaman niya na ang kaso ay tahimik na isinara ng walang anumang paliwanag.